Ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo last week. Dahilan sa hindi ako po pwedeng magsalita patungkol sa aking Commander-in-Chief hanggat ako'y nasa institusyon. At ako po'y umalis dahilan sa gusto kong sabihin sa Pangulo, Pangulo bilang Commander-in-Chief, hindi mo kaya ang gawain. O naman pwedeng sabihin na bagamat ikay tumakbo ng Pangulo doon kalaban si Lely Robredo, ay hindi naman ibig sabihin na talagang kaya mo. Dahil ang iyong balakin lamang ay ma-restore ang dangal ng iyong pamilya. Yun talaga. Yun ang inyong balakin. Yes. Subalit ang nangyari sa halip na maitaas mo ang dangal ng inyong pamilya, lalo kang lumubog dahilan sa iyong walang kakayahan sa pagdala ng tungkulin. Mga bagay na naranasan natin. Hindi niya naranasan yan. Hindi niya naranasan sigurong maglaro ng piko. Hindi niya naranasan ang maglaro ng tumbang preso. Hindi niya naranasan ang magsiyato. Hindi man lamang niya siguro naranasan ng pagbuhat ng isang timbang tubig. Hindi niya naranasan. May kasalanan ba siya sa pagiging mahina dahil siya ay ipinanganak sa isang kondisyon na kung saan ay hindi na niya kinakailangan pang kumilos at maghirap? Hindi mo po pwedeng piliin ang iyong tatay. Hindi mo po pwedeng piliin kung sino ang iyong nanay. Hindi mo po pwedeng piliin kung saan pamilya ka ipapanganak. At hindi kasalanan ni Bongbong Marcos na siya ay Marcos. Hindi niya kasalanan yun eh. Hindi rin niya kasalanan na siya ay lumaking marangya. Dahil doon siya lumaki, anong gagawin natin? Hindi rin naman natin kasalanan na lumaki tayo o tayo sa pamilyang mahirap. Wala tayong magagawa. So ibig sabihin, kung ano man ang dinadanas ni Bongbong Marcos, hindi niya kasalanan na siya ay pinanganak ni Marcos. Hindi niya kasalanan yun. Isa lamang ang kanyang kasalanan, na siya ay napapunta sa isang sistema na hindi niya kayang pangatawanan. Itong sistemang ito na kanyang napasok ay hindi maliit. Ilang milyong Pilipino ang nasa kanyang kamay. Ang pinakamasakit dito, hindi niya kayang dalhin. Hindi niya kaya. Napansin nyo naman na kung saan sinabi niya na 550 na flood control project ang natapos. Pagkatapos ilang araw binaha, anong sabi niya? Nabangga ng barko. Bilang sa Civil Military Affairs Brigade ng APRESCOM. Pero bakit ako nagsasalita ng ganito ngayon? Ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo last week. Dahilan sa hindi ako po pwedeng magsalita patungkol sa aking Commander-in-Chief hanggat ako'y nasa institusyon. At ako po'y umalis dahilan sa gusto kong sabihin sa Pangulo, Pangulo bilang Commander-in-Chief, hindi mo kaya ang gawain. Isa lamang ang pwede mong gawin na aking may papayo. Lumabas ka ng merong dangal. Maraming nagagalit sa iyo, mahal na Pangulo, dahilan sa iyong walang kakulangan ng abilidad na mamuno. Hindi mo naman pwedeng sabihin na bagamat ikay tumakbo ng Pangulo doon kalaban si Lely Robredo, ay hindi naman ibig sabihin na talagang kaya mo. Dahil ang iyong balakin lamang ay ma-restore ang dangal ng iyong pamilya. Yun talaga. Yun ang inyong balakin. Yes. Subalit ang nangyari sa halip na maitaas mo ang dangal ng inyong pamilya, lalo kang lumubog dahilan sa iyong walang kakayahan sa pagdala ng tungkulin. Ngayon, ito na lamang, mahal na Pangulo, ang aking may papayo at pwede mong gawin. Lumabas ka ng may dangal. Paano? Ikaw ay lumabas at sabihin mong ikaw ay nagre-resign. Tama, may dangal pa yun. For medical reason. Mahal na Pangulo, pwede kang lumabas na may dangal sa iyong tungkulin for medical reason.
Mauunawaan ka namin sapagkat alam namin ikaw ay may sakit. Aminin mo man o hindi. At dahilan sa sakit na ito, dapat ang Malacanang o ang doktor ng Pilipinas ay nagsasabi ng iyong katatayuan, subalit ayaw nilang gawin. May sakit tayo. Meron kang sakit. At ito ay kitang-kita na sa iyong pagmumukha kung minsan. Kung gusto mong lumabas ng may dangal, dahilan sa hindi matatapos ang problema ng bansa natin sa paayos. Palala tayo ng palala sapagkat ito'y nag-umpisa na at wala tayong nakikitang mabuting kalalagyan. Meron nang nagsasabi, kanina nabasa ko tungkol sa kudita. Hindi ito maganda. Para maiwasan, katulad ng ginawa ng iyong ama, para maiwasan ang pagdanak ng dugo, ang iyong ama ay nagpahinuhod ang iyong ama sapagkat by the time ang sabi ni Fabian Ber, Sir, pwede na namin bombahin o paputukan yung nasa EDSA. Ako po'y sundalo na nun. Anong sabi ng kanyang ama? Huwag. At sa halip na awayin ng Pangulong Marcos ang sambayan noon, siya ay nagpahinuhod at siya ay umalis. Huwag lamang dumanak ang dugo. Sa pangalawang pagkakataon, isang Marcos na naman ang haharap ng parehong sitwasyon. Ano ang iyong gagawin? Gagawin mo rin ba ang katulad ng iyong ama na nagpainuhod para lamang maiwasan ang pagdanak ng dugo? Iniwasan niya na kung saan ay magkakasakitan at dahilan dito siya ay bumaba sa kanyang tungkulin. Mahal na Pangulo, pwede mong ipakita na ikaw ay may dangal. Pwede mong ipakita na ikaw ay may pagmamahal pa rin sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Isa lamang at tanging pwede mong gawin, ikaw ay magsabi sa iyong doktor, pwede mo ba akong gawan ng isang papel na nagsasabing ako'y wala ng kakayahang mamuno sapagkat ako'y may karamdaman. Ito po ang pinakamabuting magagawa mo, aming Pangulo. Ikaw po ay pumasok sa tinatawag na graceful exit because you are sick. Huwag na po nating pahabain pa ang suliranin ng ating bansa sapagkat wala rin naman itong pupuntahan kundi sa pag-alis mo, sa ayaw at sa gusto mo. Bago po dumating yon, mahal na Pangulo, bigyan mo ng dangal ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang iyong ama na magpapakita ka at sasabihin mong mahal ko ang bansang Pilipinas, mahal ko ang mga Pilipino at dahilan sa nangyayaring gulo, ayaw ko ito'y mapatuloy hanggang sa magkasakitan. Ako ay bababa dahilan sa ako ay may karamdaman. Tatanggapin po namin yan, mahal na Pangulo, at kami po ay matutuwa sapagkat una mong tiningnan ang kapakanan ng bansa kaysa sa iyong sarili. Maraming salamat po.